Magandang umaga muli mga kapatid. So dumawala po tayo sa ating mensahe po sa umaga po ito. Ang ating pag-aaral sa umaga ito ay isang kasaysayan sa pagitan ng isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Yung po mga Pariseo, sila po ay mga Hudyo na usually sila ay may kaalaman sa kautusan ni Moises. Kumbaga sa panahon natin ngayon, sila ay abogado ng kautusan. Kung sila ay may malalim kaalaman sa kautusan ni Moises. At sila po ay mayroong mataas na kalagayan, lalo na sa tinatawag natin mga sinagoga. Bago po naging alipin ng mga Hudyo sa Babylonia, walang sinagoga actually. Sila ay sumasama sa templo. Pero sila naging alipin sa Babylon, dahil siguro wala silang access doon sa templo, ay nagkaroon po ng mga sinagoga. Ang mga Pariseo, silang namumuno sa mga sinagoga. At tingnan niyo sa John chapter 12, may mga sumampalataya sa ating Panginoon, pero dahil sa takot nila, hindi na ipinahayag ang kailang mananampalataya. Bigyan po natin na po. The John chapter 12. Sa verse 42. Gayon maging sa mga pinuno ay maraming sumasampalataya sa Kanya. Subalit dahil sa takot sa mga Pariseo Kanya, ay hindi nila ito ipinahayag. Baka sila mapalayas sa sinagoga Kanya. Gusto manatili ang iyong kalagayan sa sinagoga, kailangan sumulot sa mga Pariseo. At ang mga tax collector, ito po yung biyaya noong unang panahon. Sila yung inaatasan ng pamahalaan na maningil ang buwis. Pero katulad din po ng mga naniningil ang buwis nila, ganun din sila. Isa yung sinisingil nila, hindi nila binibigay na maayos sa pamahalaan. May kickback, in other words. So, tingin ng mga tao sa mga tax collector ay makasalanan. Ang tingin ng mga Pariseo sa kanilang sarili, sila ay matuwid. Hindi makikita na. Yun ang contrast ng dalawa. So, ito po ay kasaysayan sa Lucas chapter 18, 9 to 14. So, tingnan niyo, ito yung contrast ng dalawang klase ng mga Hudyo. Yung mga Pariseo at mga tinatawag nating tax collector. Isila sa iyo niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kailang sarili na sila'y matutuwid. At hinahamak ang iba. Dalawang lalaki pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo, pagpasinin po natin, ito'y Tagalog, hindi ba? Bakit mayroong letter F? Sa bagong Tagalog na tinatanap Filipino, meron talagang letter F. Pero kung naisalin ng Biblia noong 1906, wala naman letter F, sabi nga natin, pero Pariseo. At ang isang maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mahalunya o gaya man ng maniningil na bis na ito nga niya. Sabi, magkatabi sila. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat na kinikita. So, yun ang sabi ng Pariseo. Subalit ang maniningil ng buwis, nakatayo sa malayo, wala man siya doon sa mala sa templo, ay tingin man lamang kanyang mga mata sa langit. Kundi dinatakukan niya kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, na naog patungo sa kanyang bahay, ang taong ito na inaring ganap, sa halip na lang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay tataas. So ito'y ginamit ng Panginoon, ito'y isang talinhaga. So ito'y totoong nangyari. Akala lang yung pagtalinhaga ay di totoong nangyayari. Hindi. Maaaring ang Panginoon na nakatayo doon. At nakikita niya yung dalawang taong ito na nanalangin at kausap niya ang kanyang mga lagar.
At ginawa niya ito para magturo ng spiritual na katotohanan. Actually, yun ang parable. Ang ating Panginoon, palagi siya nagtuturo sa pamamagitan ng mga parables. Sa Tagalog, walang translation. Yan sabi, talinhaga kanya. Pero salita talinhaga, yun ay generic. Maraming klaseng talinhaga. Isang talinhaga, uri ng talinhaga, ay ang parable. Ang salitang parable, parabola kanya. Ang ibig sabihin, dinalagay mong dalang bagay na magkatabi. At ang ginagamit na ilustrasyon sa mga parables ay mga bagay na tunay na nangyayari sa araw-araw, sa buhay ng mga Hudyo sa panahon na yon, para makapagturo ng mga spiritual na katotohanan. Kaya side by side, dinagay po yung mga bagay na ordinary nangyayari sa buhay ng mga tao para magturuan niya ng spiritual na katotohanan. Yan ang ibig sabihin ng parable. Kaya Tagalog, talinhaga niya. Now, minsan may mga bagay na mas accurate sa Tagalog, pero may mga bagay na mas accurate sa English. Sa pagkakataon, mas accurate in English. Sinasabi yung parables. Ang Panginoon ginagamit niya itong paraan na ito ng pagtuturo sa mga tao. Kasi kung pagtuturo ka ng diretso, minsan hindi magtatanong. Pero ito yung parable, nagtatanong sila. Nakikita ng Panginoon yung mga tao interesado sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi na naintindihan yung parable, sila yung magtatanong. At nakikita, ipapaliwalag ng Panginoon ang kahulugan ng isang parable. So yung konteksto po ng kasaysayan na ito, tinuturo ng talinhaga o parable na tinuro ng ating Panginoon, yung mga may kaisipan na sila'y matwid sa kailang sarili ngayon. Self-righteous. Sa ating pag-aaral, hindi ka pwedeng maligtas sa sarili mong katwiran. Dahil in the first place, hindi ka matuwid. Dahil kayo nagkakasala, hindi ka pwedeng maging matuwid sa iyong sarili. Kailangan kang patawahan ng Diyos para kayo maging matuwid. At ito po ay attitude ng iba. Sila nagtitiwala sa kailang sarili ngayon. Ako'y matuwid. So sila nagtitiwala sa kaisipan na sila'y matuwid. Na sa katotohanan, wala namang matuwid. Dahil lahat tayo nagkasala. At yung isa naman, ito makikita rin po natin, yung contempt. O yung nagmamataas na parang binababa nila yung iba. Ako higit sa kanila kanya. Ito yung tinatawag na holier than thou attitude. Tayo pong mga Kristiyano, di natin tayo pwede maging gano'n. Dahil in the first place, kung hindi lang tayo pinatawad ng Panginoon, katulad lang natin yung mga tao. Kaya lang tayo naging higit sa kanila, hindi dahil tayo mas matuwid sa kanila, kundi dahil pinatawad tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So makita natin yung Pariseo sa self-righteous. At tinitingnan niya mababa yung ibang mga tao. Yun yung makikita nating konteksto ng kasaysayan na ito. Yung Pariseo, ito yung mga religious leaders. Actually, mga elite ng panahon na yun. Outwardly, sila religious. Ginagawa, sabi nga nung nabasa natin, ginagawa naman ito kanya. Outwardly, sila religious. So, meron siyang reputation na religious. Dahil nakikita yung kanilang ginagawa sa araw-araw. Yung mga tax collectors, sila po tingin sa kanila yung mga traidor dahil hindi siya sumusunod sa kausan ni Moises kanila. At sila'y corrupt. Pero hindi lahat. Pasinin natin si Mateo, na naging apostol ng ating Panginoon, na ang dati niyang pangalan, Levi, ay isang tax collector. At siya naging apostol ng ating Panginoon. So, hindi siya necessarily corrupt. Nainiwan niya yun para sumunod sa ating Panginoon. So, itong Pariseo, ito yung mga self-righteous. Nagtitignan nila mababa yung mga tao. Katulad sa ating halimbawa, yung tax collector. Totoo, generally speaking, nung panahon na yun, corrupt yung mga tax collector. Pero hindi lahat. Makikita natin, hindi lahat. So, ito isang, pag nakita natin ang kasaysayan na ito, ito po ay dahilan sa ating, para examinin natin ang ating sarili. Anong kalagayan natin sa harapan ng Diyos? At huwag tayo mag-focus kung anong tinitignan ng tao sa atin. Pagbayaan natin kung anong tingin nila sa atin, basta tayo, tingnan natin ang ating sarili, kung tayo sumusunod sa Diyos o hindi. Dahil, kung tinitignan mo sinasabi ng iba, wala kang panalo.
Kung gagawa ka lang masama, mabuti, meron silang sasabihin. Kung meron kang gagawa ka ng masama, meron pa rin sasabihin. Ganun ang tao, di ba? Gagawa ka ng mabuti, masama ka pa rin. Gagawa ka ng masama, lalo ka masama. Hindi ka magtanalo pag gano'n. Kailangan isipin natin ng ating sarili kung tayo sumusunod sa Diyos o hindi. Ito makikita natin. So ito yung 2 taon na nanalangin. Dalawa sila nanalangin. Yung isa ay inaring ganaw sa harapan ng Diyos. Ibig siya tinignan siya ng Diyos, itong taong ito matuwid. Pero siya hindi. Hindi ba dapat tingnan natin bakit hindi siya naging matuwid? At bakit yung siya naging matuwid? Yun ang ating gayahin. Yung hindi naging matuwid, pabayaan natin yun. Kapagkat hindi siya gawa ng tama sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Itong marami mga tao, sabihin nila, ay yung pariseo matuwid kanya. Kasi nakikita kong ginagawa niya. Pero actually, hindi siya matuwid sa harapan ng Diyos. Siya nagkakamali tayo rin pagka ganoon. Yung ating perception sa isang tao is not necessarily true. Yung nakikita mo lang yun. Pero ang Diyos, nakikita nila ang ating puso. So, alam niya kung ano yung totoo. Sa pagkakataon din, sa ordinary ng mga tao, nagmamarites, kita mo yung taxi na ito, karapyo nga niya. Masamang tao yun. Pero actually, sa paningin ng Diyos, hindi. Dahil siya nagpakababa sa harapan ng Diyos. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at gusto niya magbago. Yung isa, wala siyang babaguhin. Dahil bakit? Tingin niyo, matuwid siya eh. Kung tingin matuwid ka, babaguhin mo. Pero actually, hindi, sa harapan ng Diyos. Kaya yung pakikita natin mga bagay na makikita natin dito. Ang point ng parable na ito, kailangan tayo magpakambaba sa harapan ng Panginoon bago niya tayo tanggapin bilang ganap. Hindi tayo pwedeng magpataas sa Diyos. Diyos yun eh. Tayo humihingi lang ng awa para tayo patawarin ng Diyos. So hindi tayo pwedeng magmataas. Kailangan lang tayo magpakambaba. Katulad yan yung humihingi ng pabor sa isang tao. Hindi ka pwedeng magmataas. Kailangan ka magpakambaba sa harapan niya para pagbigyan ka niya. Ikaw lang humingi ng pabor, kapag matapang, hindi ka niya bibigyan ng pabor. Di ba? So yun ang sinasabi sa atin ng parable na ito. Ano po? Dito, tingin parang yung pariseo. Ang pariseo nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili na ganito. Kanina siya nananalangin. Sa kanyang sarili, kanya. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. So, ang comparison niya, ibang tao. Na mga mangingikil. Totoo yan, may mga mangingikil. Hindi siya nangingikil siguro. Mga hindi makatarungan. Mga mangalunya. O gaya man ng maniningil ng wish nito. Ayan. So, ang makikita natin, tinataas niya yung kanyang sarili. Binababa niya yung iba. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Mahirap gawin yun. Nagbibigay ako ng kapo sa lahat na kinikita. Ay, totoo yun. Yun ay sa kautusan ni Moises. Pero tandaan natin sa ating pag-aaral ng kautusan ni Moises, may kakulangan sa mga Hudyo. Kaya hindi sila tinanggap ng Diyos. Ang kakulangan ng mga Hudyo, ginagawa nila outwardly, basically, kautusan. Pero hindi na naintindihan yung essence ng ginagawa nila. Katulad ng araw ng Sabbath, bakit sila pinapahinga? Bakit niya sarili, sa paningin ng mga Hudyo, pinapahinga, para kayo magpahinga. Hindi yun ang essence ng kautusan na yun. Ang essence ng kautusan na yun, kaya sila pinapahinga, meron silang pagkakataon na manalangin at pag-aralan ng salita ng Diyos. Hindi nila naintindihan yun. Baka kami magpapahinga kanya. Ang tingin pa nila, yun ay pabor sa kanila magpahinga. Yun ang makikita natin problema ng mga Hudyo sa ilalim ng kautusan ni Moises at tayo rin, kung minsan, bilang mga Kristiyano. Ginagawa siyang bagay, pwede natin naintindihan kung ano yung essence ng ating ginagawa. Dito, pariseo, ito yun ang kanyang sinabi sa kanyang sarili. Yun ang panalangin niya eh. Dinataas niya kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Binababa niya yung iba sa harapan ng Diyos. Yun ang makita natin basically ginawa ng pariseo. Sino nanalangin sa kanyang sarili? Hindi man sa Diyos eh. Pinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Siya nagpapasalamat, hindi dahil sa biyaya na tinatanggap niya sa Diyos. Kundi hindi siya katulad ng iba kanya. Ayun, hindi natin pwede i-compare natin sarili sa iba. Ang sabi ni Pablo, pag ginagawa natin na inalitulad natin sarili sa iba, hindi tayo marunong kanya.
Ay tulad mong isang tao sa katulad ng mga kasalanan, ganyan. Hindi ka marunong, sabi ni Apostle Paul. So, kinukumpara niya ang sarili sa iba. Yun ay maling matayan. Kumpara natin ang ating sarili sa Diyos, sa kautusan ng Diyos. Kung tayo gumagawa ng nararapat doon, pinagmamalaki niya mga mabuting bagay na kanyang ginawa. Maring totoo na ginawa niya yun. Pero ito sinabi niya, hindi siya naging matid sa harapan ng Diyos. O hindi siya mas mabuti sa paningin ng Diyos. Kanya. So, isabihin siya nagmamataas. Ito binababa niya yung iba. Hindi siya nananalangin sa Diyos. Pinagmamalaki niya ang sarili niya sa Diyos. Yun ang ginagawa niya. Yun ang ginawa ng pariseo na yun. Makikita natin. Ay, yung tax collector, paano siya? Yung tax collector, hindi man siya tumingin sa langit. Sabihin, hindi man siya tumitingin sa langit. Subalit ang maniningil ng fish na nakatayo sa malayo, ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit kanya. Wala siya pinagmamalaki. Kundi dinadakukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Doon sa panalangin ng pariseo, alaman tayo na nakita gano'n na siya makasalanan. Pero actually, siya isang makasalanan. Dahil kung hindi siya makasalanan, nagsisinungaling ang Diyos. Ang Diyos na nagsabi, lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalahati ng Diyos. Yun yung sinasabi sa lahat. Kasama yung mga Hudyo, kasama mga pariseo, at yung ibang mga tao kanya. Pero itong tao ito, kinikilala niya ang kanyang tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Ako ay siyang makasalanan. Tayo rin. Hindi natin pwede sabihin na hindi tayo nagkakasala. Nagkakamali tayo. Dahil tayo mga tao lang na nagkakamali sa harapan ng Diyos. So itong tao ito, tinanggap niya ang kalagayan niya. Hindi siya nananalangin sa sarili, kundi sa Diyos. Yung pariseo, wala siyang inihingi. Minagmamalaki sa sarili niya. Ito mayroon siyang inihingi sa Diyos. Ano ang inihingi niya? Siya humihingi ng awa sa Diyos. Kaya kinikilala niya kalagay, delikado sapagkat siya'y mga kasalanan. Kinikilala niyang Diyos, siya lamang ang may kapangyarihan na patawarin siya niya. At sa Diyos lang siya sasagot. Wala siyang sasagutin sa iba, kundi sa Diyos. Kanya. Kinikilala niya ang Diyos lamang ang makakatulong sa kanya. Bila siya mga kasalanan. So, dinadago kanya sarili. Wala yung pagmamalaki na makikita natin sa pariseo. Kuminsan, hindi tayo dapat magkamali. Yan ang sabi ni Apostle John. Sinusulot ko ito para wag kayo magkasala kanya. Yun ang dapat. Pero kuminsan, pag nagkasala tayo, blessing in disguise. Pag kinilala mo na kayo makasalanan, bakit? Kinikilala mo yung kakulangan sa harapan ng Diyos. At nakikita mo na kailangan ng Diyos. Yung pariseo, hindi na kailangan ng Diyos eh. Pinagmamalaking niya, kanyang ginagawa. So yung makikita natin, pagkakaiba. Kinikilala niya, tinatanggap niya, at kinikilala siya yung nagkasala. Tinatanggap niya. At yun yung problema sa buhay niya. Otherwise, ba't pa siya mananalang kanya? Patuwaran mo ko sa mga kasalanan. Kung ayaw niyang mayroon sa pagnanasa, na magbago. At ayusin niya yung kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya lang tayo magsisisi kapag kinalala natin ang isang bagay natin ginawa ay kasalanan. Kapag naramdaman natin yung lungkot na tayo po dinasappoint natin ng Diyos. Kapag hindi tayo umakto sa inaasahan sa atin ng Diyos. Actually, ginawa natin opposite ng kagustuhan ng Diyos. Nasabi ni Apostle Paul, bakit tayo magdudulot? Bakit anong dahilan ba tayo magsisisi? Yung kalungkutang ayon sa Diyos kanya. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipinagdaramdam. Subalit ang makasalibutan kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. May pagkakataon yung dalawa. Diba? Nagsugal ka. Natalo ka. Nangihinayang ka. Kalungkutan sa kalibutan yun. Hindi mo makinikilala nagkamali ka eh.
Natalo ako nga, sayang. Ang isang nagsisisi na lulungkot tayo sa Diyos, nagsugal siya. Kahit nalo pa siya, ay, nagkamali ko. Hindi ko dapat ginawa yung kanya. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Nagkamali ko sa harapan ng Diyos. Hindi ko dapat ginawa yung kanya. Kinanalo siya, kinatalo siya. Makikita, nagkamali siya. At gusto niya ayusin yung bagay na yun. Yun ang nakikita natin doon sa Pariseo. Meron siyang maka-Diyos na kalungkutan. At siya'y nag-a-appeal sa Diyos. Hindi sa sarili niya. Yung sa Pariseo, walang ganun eh. Wala tayong mababasa. Itong Pariseo o yung tax collector, yun ang nakikita natin. So, ano makikita natin sa pangyayari ito? Yung isa ay tinanggap ng Diyos. Yun yung tax collector. Unexpected yun. Baga, kung titingin tayo sa Balibago, dadaan ka dun sa alam natin lugar na yun, at tumingin ka sa mga bahay doon, at tumingin mo sa kanila, ay, makasalahan ito, kaya hindi mo rin alam. Pag nakausap mo yung mga tao yun, ayaw kong galing, kanahagayan nila. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, aalis ako dito kanya. Hindi ba, mga kapatid, baka inaralan natin ng Ebanghelyo, baka sila pa yung susunod. Dahil nakikita nila kailang kalagay na, actually, kalunasunod si kalagay na mga yun. Exploited sila. So, yung tax collector, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na patungo sa kanyang bahay, ang taong ito na inaring ganap sa halip ng isa kanya. Tingnan yung expectation ng tao, iba. Yung Pariseo sa kanyang pagtingin, okay ako sa Diyos. Kanya. Pero hindi siya okay. Yung isa naman, hindi ako okay sa Diyos. Kanya. Pero okay siya sa Diyos dahil hindi siya nagmamataas. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay bababa. Ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay tataas. Kung isipin po natin at mag-reflect tayo sa mga tao, bakit yung iba hindi Kristiyano? Bakit yung iba Kristiyano? Bakit yung iba sumunod sa Ebanghelyo? Bakit yung iba hindi? Ano ba ang pagkakaiba nung iniaral sa kanya? Wala. Bakit yung iba, yung isa sumunod, yung isa hindi? Dahil yung isa mataas sa sarili niya. Ayaw yung tanggapin na siya nagkakamali sa kanyang paniniwala. Yung isa naman, tayo, tinanggap natin na tayo nagkamali. Mali ang ating paniniwala. At ito'y tama. At tayo nagpakumaba sa Diyos. Kaya tayo naging Kristiyano. Maraming gano'n. Kaya yan ang magiging reaksyon ng tao sa mensahe ng Diyos. Doon sa pagitan ng Acts chapter 2 at Acts chapter 7, pareho mensahe. Ang sabi niya, Pastor Peter, kayo na ipinako sa krus yung ating Panginoon. Ang reaction sa Acts chapter 2, nasaktan na kailang mga puso, at gusto nilang maligtas. Doon sa Acts chapter 7, pareho mensahe. Ipinako niya sa krus ang ating pinatay ng sistema. So, anong pagkakaiba ng dalawa? Parang mensahe, bakit iba yung reaction nila? Doon sa kailang puso. Yung sa Acts chapter 2, nagpakumaba sila. Tinanggap nila kailang pagkakamali. At gusto silang ayusin ng sarili nila sa harapan ng Diyos. Sa Acts chapter 7, hindi na tinanggap na nagkamali sila. Kaya pinatay ng sistema. Nainsulto sila. Nasabihin ni Esteban, the stiff neck, kanya, uncircumcised hearts and ears, kanya. Nasaktan sila, pinagbaboto nila sa sistema. So itong Pariseo, siya inaring ganap sapagkat siya ay nagpapakumbaba sa kanyang sarili. Kapag ka nananalangin tayo sa Diyos, hindi lang ito ipakita mo na ikaw nananalangin o ito ikaw galian. Hindi. Kaya nga po yung nakagisya nating panalangin, sinakagisya nating pananampalataya, ay mali. Mali. Dahil ginagawa a force of habit, nakagolian lang, hindi man nila naintindihan kung ano yung dinadalangin nila. So, totoo lang. Ako po ay Katoliko until ako 19 years old. Nung ako ay high school, nakatira ako sa bahay ng lolo namin. Siyempre, Katoliko yun. One time, naglagay sila ng birhen sa baba, nalalangin sila. Ako nasa taas. Mahihayin akong tao, ako makihalubilo sa mga nasa baba, puro matatanda eh. Nakikinig lang ako, wala akong maintindihan. Kagano'n ang kanilang panalangin eh. Binimemorize lang. Tapos pag nakita mo, glory, yun, tatong-tungan, matatapos yan. Ulitin na naman nila. Mula umaga hanggang gabi, hindi na kailang ginagawa nila, hindi tatanggapin ang desisyon.
Walang kwentang panalangin yun sa harapan ng Diyos. Sabi dahil sa Matthew chapter 8. At kapag kayo nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwaringan niyo. Sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila kailang gantimpala. Okay. Yan ang gusto mo kaya ng Diyos. Nakuha mo na yung gantimpala mo. Gusto mo makita ka ng mga tao na mapit? Okay, kanya. Tingin nila sa iyo matuwid. Pero sa akin, hindi ka ng Diyos. 6. Ngunit kapag kayo kinananalangin, hindi ito pinag-uusapan sa panalangin sa pagsamba. Ito yung personal na panalangin. Ngunit kapag kayo mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At pagkasara mo sa iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At yung ama ay na nakakita ng mga lihim, ay gagantimpalain ka na niya. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso. At sa pananalangin, huwag kayong gumamit na walang kabulang paulit-ulit. Hindi masama yung paulit-ulit. Meron siyang adjective walang kabuluhan. Dahil nanalangin ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, sinanalangin 3 beses ng parehong panalangin. Nagkasala ba ang Panginoon? Hindi, dahil may kabuluhan yung panalangin niya. Sa tulad na ginagawa ng mga hintil sapagkat inaakala nilang sila ay pakinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag ka kayong tumulad sa kanila. Sapagkat alam na ng iyong ama ang mga bagay na kinakailangan bago pa kayo humingi sa kanya. Pero bakit kailangan tayong humingi? Alam na pala niya ba't hindi pabigay? Para maipakita mo yung pagpapangumaba sa kanya. Di ba? Kasi pwede hindi ibigay. Kaya alam niya kung ano kailangan mo Pero kailangan pa rin sabihin sa kanya na kailangan mo kanya. Dahil ipakita mo ang iyong dependence sa kanya bilang iyong Diyos. At tayo magpumaba sa kanyang sarili, sa ating sarili, sa kanya, sa harapan ng Diyos. So, ano aplikasyon ng ating pinag-aaralan? Hindi natin pwedeng i-judge ang ating sarili in comparison sa iba. Parang ganito. Ang sweet nila, Ang sweet na mag-asawa yung kanya. Alam mo ba kung nangyayari sa bahay nila? Hindi. Baka pagdating sa bahay nila, nag-aaway dalawa na yun. Hindi natin alam yun. May mag-asawa naman na hindi sweet. Pero hindi mo alam kung ano nangyayari sa bahay nila, di ba? Hindi ka pwede kumatol doon sa ganung bagay. Sweet nila, parang langgam ka nyo. Pag nakikita mo. Parang kung hindi mo na sila nakikita, alam mo ba yun? Hindi. Sila nakakalam mo. So, di mo pwede kumatol sa ganung paraan. Sabi nito ni Apostle Paul, hindi kami nangaas na ibilang o yamping ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalaki sa kailang sarili kanya. Sabalit silang sumusukat sa kailang sarili, sa pamagitan kailang sarili, at iangabing ang kailang sarili sa isa't isa, sila hindi nakakaunawa kanya. Paano mo nalaman yung taong inahabig mong sarili mo ay tunay na tapat? Hindi mo alam. So, paano natin malalaman yung tunay na dapat natin gawin? Hindi siya mang kapatid, kundi sa salita ng Diyos. O nakakatulong siya sa atin. Nakaka-encourage sa atin kung nakikita na ibang mga kapatid, tapat. Tama yun. Pero para sila maging basihan natin ng ating katapatan, hindi pwede yun. Lahat tayo nagkakamali. Madidisappoint ka lang pagka yung tao tinitingalam, nagkasala. Madidisappoint ka dahil doon mo binabasa yung sarili. So sabi ni Apostle Paul, hindi wise yung kanya. Iabing natin ang ating sarili sa batayan ng Diyos. Sa John chapter 12, ang ating batayan ay ang salita ng Diyos. Sabi rito sa John chapter 12 verse 48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking salita, yun may tama, ay mayroong isang umahatol sa kanya. Ano ang gagamitin ng Panginoon sa paghatol sa atin sa huling araw? Ang salitang aking sinabi, ang sahatol sa kanya sa huling araw kanya. Kaya kailangan natin alam ang salita ng Diyos para alam natin kung anong gagawin natin, kung anong isipin natin, kung anong magiging batayan ng ating gagawin. Ang salita ng Diyos ay. Yan din ang nahatol sa atin sa huling araw, hindi yung ginagawa ng ibang mga kapatid. Tandaan natin, maganda yung maging gumagawa ng mabuti. Dapat lang. Pero hindi lang yung batayan. Dito sa Titus chapter 3. Dapat ang salita at nais mo igit mo ang mga bagay nito upang ang mga
nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kailang sarili sa mabuting gawa. Ang mga bagay na ito ipamabuti at kapakipakinabang sa tao, totoo yan, kailangan natin gawa. Mabuti, pwede lang ibatayan, di ba? Kasama yan sa kalooban ng Diyos. Pero may higit pa doon ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Dito po sa Romans chapter 8, verse 33. Kapag inaarigan natin sarili, we are justifying ourselves. Instead na tayo humingi ng justification sa Diyos, mali yun. Dahil hindi tayo pwedeng matuwid, palagi natin sinasabi sa ating sarili. Hindi ikaw ang naaaring ganap sa sarili mo. Katulad ng ginagawa ng Pariseo. Dinajustify niya sa sarili, itong ginagawa ko, hindi mo pwedeng gawin nyo. Dahil ang may bibigay sa atin ng justification ay ang Diyos. Sabi niya, sino magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap kanya. Kahit ano sabihin ng ibang mga tao, kakunti lang yan kanya, walang kwenta yung relay, wala tayong pakialam doon. Sapagkat ang Diyos ang magsasabi sa atin na tayo ganap, hindi sila. So walang masama. Nakakalungkot pag tayo umunti, siyempre, bilang tao. Pero hindi nang batayan ng ating pananampalataya. May mga dahilan bakit nangyayari mga bagay na yan. Dapat tayo nakaano sa Diyos. Siya aaring ganap sa atin, mga kapatid. Kailangan natin palagi, consistently, tanggapin at tingnan natin, aasa tayo sa awa ng Diyos. Palagi. Palagi. Hanggang sa araw ng ating kamatayan. Dahil lahat tayo nagkasala. At lahat tayo magkakasala pa rin. Kahit sino sa atin. Sa Romans 3 verse 23, yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalalatian ng Diyos sa inyo. So pag nananalangin tayo sa Diyos, kinananalangin tayo, bilang kanya mga anak. Pero recognition na tayo pa rin ay nagkakamali. Yun ang katotohanan. Kahit pagkakristyano na tayo, nagkamali tayo, ang dugo pa rin ng Panginoon ang maglilinis sa ating mga kasalanan. Hindi lamang sa oras ng bautismo na ang dugo ng Panginoon ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Dito sa 1 John, basahin natin, sa chapter 1. Pagka nagkamali tayo, abang tayo lumalakad sa katwiran, nagkakamali tayo. Para tayo naglalakabay, patungo sa isang lugar, most of the time, tama yung tao, tapos biglaan naligaw. Parang ganun tayo. Most of the time, tayo lumalakad ng matuwing. Pero siya, naliligaw tayo. Nawawalan tayo doon sa landas, dapat nating landasin. Dito po sa 1 John chapter 1. Sinasabi sa atin, verse 6 hanggang verse 7. Kung sinasabi natin tayo may pagkikisama sa Kanya, at tayo lumalakad Kanya. Kaya mahalaga ng lingwahe. Ang lumalakad, hindi lang present tense yun. Progressive yun, nagpapatuloy. Lumalakad Kanya. Tutuloy-tuloy yung paglakad niya. Lumalakad Kanya sa kadiliman. Hindi yung sinasabi ng kamali ka lang, hindi yung sinasabi ng Diyan. Hindi nagpapatuloy kayo sa pagkakasala. Nagsisinungaling tayo at di natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niyang nasa liwanag, may pagkikisama tayo sa isa't isa ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay ang lumilinis sa atin sa lahat ng mga kasalanan. Hindi mo automatic. Kaya pag binasa natin pababa, kailangan natin ipahayag at magsisi upang patawarin tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo ngayon. So palagi tayong umaasa sa Diyos. Palagi natin kilalanin na bagamat tayo makalagdas, kakamali pa rin tayo. Yan ang magiging safety net natin para hindi ka maging mayabang at magmalaki laban sa iba. Yung tingin natin sa mga hindi-Kristiyano, katulad lang natin noon. Nung tayo nandun pa rin tayo sa pagkakamali. Minsan ang tendency kasi natin, parang mas mataas tayo sa kanila, di ba? Hindi, actually, hindi. Pantay lang tayo sa kanila at nagiging dahilan lang, kaya tayo naiba. Dahil pinatawag tayo na sila hindi. Basta kakaawa lang kalagayan nila sa kanilang sarili dahil hindi tinatanggap ang binibigay ng Diyos. At ang awa po ng Diyos, ang kawa ng Diyos, isa sa mga bagay kung bakit naligtas tayo.
Kung hindi naawa ang Diyos sa atin, wala na tayong pag-asa. Mamamatay tayo sa ating mga kasalanan at tayo parurusahan ng Diyos. Wala karapatan niyo. Kaya dahil sa awa niya, hindi ganun na nangyari. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Sana palitan nila yan, pagmamahal. Alam niyo ang pagkakaiba ng pagmumura at pagmamahal. Yung pagmumura, ang root word doon, mura. Mura, mababa. Ang pagmamahal, ang root word doon ay mahal. Valuable, right? Amaging nung tayo mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay na tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo naligtas. In other words, hindi ka pwede magmalaki. Dahil kung di tayo dinaawa sa atin ng Diyos, wala tayong pag-asa. Mamamatay tayo sa ating mga kasalanan na wala tayong kalaban-laban. Dahil mayaman siya sa awa kanya. Bisa may kahit anong kalaki ng kasalanan mo, kano kabigat ang iyong ginawa, pwede ka patawarin ng Diyos. Kaya huwag natin tingnan yung nagkamali na hindi natin pwedeng patawarin. Kahit ang Diyos, kaya niyang patawarin, kahit anong kasalanan pag ginawa mo, pwede ka niyang patawarin. Ano bang higit na kasalanan nang patayin nila ang ating Panginoon? Yun ang pinakamabigat na kasalanan na pwedeng gawin ng tao, pero pinatawag sila ng Diyos. So, kaya tayong patawarin ng Diyos. Kung tayo magpapangbaba, ang Diyos ang magtataas sa atin ngayon. Kaya ang delikado maging mayaman. Totoo wala. Ang natural tendency ng mga mayaman, dahil sila yung mga mayaman, makapangyarihan, maraming pera, kaya gawin ang gusto lang. Sila yung mataas. Totoo lang yun. Kaya mahirap sa kanila na magpakumbaba, tanggapin nila na sila yung kailangan maligtas. Kaya sabi ng Panginoon, mahirap, mas madali po pumasok na niya sa butas ng karayan na niya. Kaysa sa isang mayaman na pumasok sa karayan ng Diyos. Kayo magpagbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa takdang panahon. Kayo lang yung takdang panahon. Bisig sa panahon natin, para tayong underdog. Sa kung ang pakisalimutan at titignan. Wala tayong kapangyarihan. Hindi tayo kabilang sa mga marunong, sa mga mahihin, hindi tayo kabilang doon. Kabilang tayo sa mababa kanya. Pero kailan tayo tataas? Sa pagdating ng ating Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, itataas tayo ng Panginoon. Tingnan natin. At sa Panginoon Diyos, iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya. Para tayo iniingatan ng Diyos? Sa pamagitan ng pananampalataya. Sa pamagitan ng salita ng Diyos at sa patuloy nating paniniwala sa sinasabi ng Diyos para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito'y kayo nagagala, bagamat kayo sa sandaling panahon ay kailangan niyong magdanas ng iba't ibang pagsubok ngayon. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, yan ang paborito ng mga babae, ginto. May diamond kanya. Sabi, diamond is woman's best friend. Ganyan. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalalatihan at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Ito ang proseso ng Kristiyano. Yung pong ginto, dalawang parang kinukuha yan. Meron silang gold mine, yung ginto kasama sa bato. Kailangan nilinisin. O kaya, pag namimili sila sa tabi ng tubig, ganyan. Gold panning. Iniiwala ng tubig ito doon sa putik. Pagkatapos, di pa doon natatapos yun. Susunugin mo nila yung ginto para matanggal pa rin nila yung mga impurities na nakaloob doon sa mga ginto. Ganyan. Ano mangyari? Mula sa pangit, magiging maganda. Yun ang makikita natin. Dahil sa apoy. Yung apoy, pagsubok sa atin. Ganyan. So, gawin tayo sa marumi. Marumi sa paningin ng Diyos. Pero dahil sa pagsubok na dumadaan sa atin, unti-unting nawawala yung dumi na yun. Ganyan. Sa pagdating ng Panginoon, tayo matatagpuan ng dalisay. Ganyan. Pero tayo marumi. Ibig sabihin, dinilis lang tayo ng Diyos. So, ang ating kaligtasan ay nasa Diyos. So, tayo patuloy na sumasama sa ating pagtatapos. Tayo po ay posibleng manalay sa Diyos, gumawa ng mabuti sa mga tao, at kinikilang na kayo
religious, pero hindi ka tatanggapin ng Diyos. Posible yun. So, limitangin Gayon ang sinasabi ni Rizal. Kaya galit na galit ang mga... Actually, ang galit kay Rizal yung mga praile, hindi yung mga Kastila, yung mga praile. Ang totoo niya, yung Spanish government, dineport lang si Rizal sa Dapitan, hindi mo siya papatayin. Kaya lang, yung mga praile, yung mga Dominicans, gusto siya mamatay. Dahil doon sa kanya mga sinulat na yun ang sinasabi ni Rizal. Yun mismo kanya. Na nalalain kayo si Diyos, gumagawa kayo ng mabuti. At may reputasyon kayo kanyang religious, pero hindi kayo totoo kanya. Galit na galit sila kayo Rizal. Pwedeng mangyari sa atin yun, kahit tayo mga Kristiyano. O kaya, instead na itaas natin ang ating sarili na wala naman dahilan, may tayo magpangbaba sa harapan ng Diyos. Palagi natin hanapin ang kanyang kaawaan. Patawarin tayo sa ating pagkakamali. At pabayaan natin siya magsabi sa atin tayo tapatin. So, at any time ng buhay na huwag din sabihin, ako'y tapat. Ako'y okay na, hindi tayo okay. Maging okay lang tayo pag sinabi ng Diyos, okay ka kanya. Kailan natin malalaman yun? Sa pagdating ng Panginoon. Kailangan po natin ang ating sarili na huwag tayo maligaw ng anumang bagay o sa kalibutan. Gagamitin ni Satanas yan. Lahat ng mga bagay gagamitin ni Satanas. Para makikayat lang tayo malis at magbalik sa pinanggalingan natin at pagdating ng panahon, tayo mapaparusahan. Hindi ba parang mas malungkot yun, di ba? Mas malungkot kung tayo ay mga Kristiyano at di tayo maligtas. Kaysa sa mga Kristiyano, expected na yun Namubuhay yung mga tao yun sa wala naman, hindi naman siya sumusunod sa Diyos. So, mga parusahan lang yun, expected na nila yun. Tayo, expectation natin, tayo maliligtas. Di ba, susunod pagkadating ng araw, tayo hindi maliligtas. Ano sasabihin natin ng kapitbahay mo na lasenggo? Uy, hindi ka nga naglasing, kaya pala naligtas. Buti, naglasing ka na lang. Hindi ba? So, ito po ang ating mensahe po sa mga po ito. Sana po ay nakatulong sa atin lahat. Pati sa akin, siyempre, tayo naman tayong Kristiyano. Kailangan tayo magpakababa, lagi tayong umasa sa kawangan ng Diyos. At sana pagdating ng araw, tayo po'y aaaring ganap. Alam naman po natin yun. Dahil alam naman natin kung anong ginagawa natin sa araw-araw, at isip natin sa araw-araw. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po tayo pagpalain ng Diyos sa araw-araw ng buhay natin.